Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Hello! Howdy! Mayong hapon kaninyong tanan mga kaigsunan. Kaniya na budta sa atong tulumanon ang Radio Mindanao. Kumusta mo karong adlaw? Og nalang gyapon ta, hinaot nga nalang gyapon ta sa mayong panghuna-huna, sa mayong pangisip, sa mayong buot, sa mayong panglawas. Bisag ulan-ulan mga kaigsunan, kay ulan-ulan daw so sa kasimana ulan-ulan sa tuwa o sa mga dapit din sa tuwa sa Mindanao. Bisag ulan-ulan manggihapon mga kaigsunan, sige lang gihapon tang trabaho. Kaya lagi kining trabaho di kini maiwasan, kinahanglan nga ating kinabuhi yun di ba? O kinahanglan nga atong mga lawas dia himsog kanunay kay mao na ng atong puhunan. Asa mo karon namo sa inyong tagsa-tagsa ka panimalay, tagsa-tagsa ka mga tugkaran as bukid na aman sa laod o as magdapit naman sa kanan. Mayong hapon kaninyong tanan o paminaw kamo sa atong tulumanon. Daghang salamat, bay. Maraming salamat, Abdel Diza. Isang magandang hapon sa inyong lahat, mga kaibigan. Welcome sa inyong programa, ang Radyo Mindanao. Ito po nyo balingkod, alasinto, para sa isang oras na taktakan, walang kabuluhan. Isang oras ng opinyon at haka-haka. Ay, may maulan ngayon. Ingat tayo. Yung mga nakatira dyan sa may mga paanan ng bundok at sa mga gilid-gilid ng tabing ilaw. Ingat. Dyan sa Zamboanga City, sa Vitali, Curuan. Ako, ingat kayo dyan. Baka magkaroon ng flash flood. Tuloy-tuloy naman yung buhos ng ulan. Pero sa kabila ng malamig na panahon, mais namin magpasalamat sa Phoenix. Magaling talaga tong Phoenix. Imagine mga kaibigan, nagbenta yung Phoenix mga kaibigan, yung Phoenix Petroleum Philippines Incorporated. 10 piso per liter. Wow! Ay. Grabe yung pila dyan kanina sa Kabato, sa Zamboanga City. Maraming salamat sa Phoenix Petroleum Philippines at marami kayong natulungan. Imagine mga kaibigan, 10 piso ang kada litro ng gasolina, kada litro ng diesel. Kanina puro full tank. Pa na siya karon? Wala na. Alas 10 hanggang alas 12 lamang to mga kaibigan. Dahil meron silang anniversary. Yung 10th year listing anniversary ng Phoenix Petroleum Philippines. So kudos sa Phoenix. Small player lang yan. Pero mga kaibigan, tignan nyo, nakakapagbenta sila. Kahit 2 oras lamang. Nako, haba ng pila. Dyan sa Tetuan Highway. Wow, grabe. Tapos nagkabuhol-buhol pa sa loob ng Phoenix. Parang langgam yung mga nakamotorsiklo. Ako, nagpakarga ako, kalahating tangke. 387 lang yung aking binayaran. Nagbigay ako ng 400. Sabi ko sa lalaki, sa'yo na yung sukle, panigarilyo. Ayaw tanggapin. Wag na sir, wag na ho. Sa kumpanya naman po ito. Dyan sa Kabato. Nagpasalamat na lang tayo sa may-ari at mga Muslim ang may-ari dyan sa Phoenix Petroleum Philippines. At sa lahat yan ng Phoenix sa Zamboanga.
At sa iba pang bahagi ng Mindanao, actually sa buong Pilipinas. From 10 in the morning hanggang 12 noon time. 10 piso lamang kada litro. Ay nako, daghan salamat, sukran, magsukol, katan. Phoenix Petroleum Philippines. Alam mo, kahit walang anniversary mga kaibigan, talagang mura dyan. Kung ikukumpara mo sa mga giant oil firms, hindi lang natin malaman bakit hindi magawa ito ng Caltex, Petron at Shell. Alam nyo kasi mga kaibigan, yung malalaking kumpanya ng Caltex, Petron at Shell ay mga swapang ang mga yan. Ang tawag ko dyan, corporate greed. Imagine napakaliit na kumpanya nung Phoenix Petroleum Philippines Incorporated, nakapagbigay sila ng kasiyahan sa libo-libong mga Pilipinong motorista. Marami na kinabang dyan. Ako, malaking tulong yan sa mga driver ng tricycle at jeep, bus. Malaking tulong yan. Sana makonsensya naman tong big three players, giant oil firms, yung Petron, Caltex at Shell. Hindi kayo nahiya? Ang laki-laki nung mga kumpanya nyo, hindi nyo magawa yan. Samantalang yung Phoenix, napakaliit na gawa nila. Kaya kudos mga kaibigan, doon na kayo magpakarga sa Phoenix. Mura pa rin dyan, mura ng piso. Hanggang 2 piso yan sa ordinary days. Kalimutan nyo na yung Petron, Caltex at Shell. Dyan na tayo sa Phoenix Petroleum Philippines. Maraming salamat. Yan ang serbisyo. Oo. Walang talagang magaling. So congratulations sa 10th year listing anniversary ng Phoenix Petroleum Philippines. Hindi ko lang alam kung ano tong listing na to. Siguro meron silang public offering noon. O kaya isa-sec ba or what? Muslim mayari. Oo, Muslim. Kasi may kanya-kanyang mga franchise yata yun. Diyan sa Kabato, Muslim. Kasi nakita natin kanina, mga nakaturong yung lumalabas na mga big time. Pero bago ako umalis, nagpasalamat ako sa 3 mga Muslim doon. At maraming salamat. Sukran, magsukul ha. Magsukul. Bueno mga kaibigan, sa iba pang balita. Nagbigay ng pahayag mga kaibigan ang Commission on Audit matapos na lumabas sa media ang impormasyon na mula sa 2016 audit report ay nagpapakitang mas malaki ang confidential at intelligence fund ng Kongreso. Kung iahambing to sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Nagpaliwanag ang COA, mga kaibigan, or Commission on Audit, na walang confidential intelligence funds ang mga senador at kongresista. Ito ay sa pagkambyo ng COA, nilinaw nito na wala naman talagang confidential funds ang Senado at ang Kamara. Subalit, mayroon daw talagang account category ang mga ito na may titulong confidential, intelligence at extraordinary expenses. Ito talagang COA. Pareho lang yan parang parang yung PDAF naging DAP. Yung PDAF ng mga kongresista, naging DAP yan. Ganoon din naman. Sabi ng COA, wala daw talagang confidential funds yung mga senador at saka mga kongresista. Pero meron daw mga kategory yung kanilang kwarta. Yung kanilang pondo. Nakalagay confidential, intelligence at extraordinary expenses. Nako, mas malaki pa raw ito mga kaibigan. We're talking about billions of pesos dito dyan sa Senado at sa Kamara. Ngayon samantalang yung AFP at PNP kakapiranggot ang intelligence fund. Di ba? Ay nako, basta kwarta na. Alam niyo ang problema dyan sa mga intelligence fund na yan, hindi talaga
Walang mga resibo yan. Pwedeng sabihin ng isang tumatanggap ng intelligence fund, ako, pinamigay ko na yan. Kanino? Hindi namin pwedeng sabihin yung mga pangalan kung sino tumanggap niyan kasi intelligence nga eh. Ayun pala, nasa bulsa lang pala niya. Alam nyo mga kaibigan, yan ang nakawan dyan eh. Yung may mga intelligence funds. Hindi lang mga politiko, LGU at mga provincial government ang may intelligence fund. Hindi lang Senado, Kamara. Lahat. Kahit yung mga government agencies may mga intelligence fund yan. At yan intelligence fund na yan kasi HODA yan. Kung saan gustong gastusin yan. Madaling sabihin na, hindi, bigay kami ng 10 milyon dito, 3 milyon doon, 1 milyon dito. Kalokohan yan. Walang ganun mga kaibigan. Sabi-sabi lang yun. Lahat yan napupunta sa hindi dapat paroonan. Kaya nga meron ka makikita dyan mahirap pagsalita. Itong programa namin, puro kasinungalingan pa naman to. Baka bigla kayo maniwala sa mga haka-haka namin. Awayin ninyo yung mga politiko. Pero walang biro mga kaibigan, maraming milagro dyan sa intelligence funds na yan. Meron nga mga iba dyan may mga ibang LGU yan. Para maging kakampi niya yung mga nakaupo sa board o kaya sa konseho. May allocation siya every quarter. Konsehal, eto sa'yo board member, eto sa'yo ganyan lang yan. Pagtanggap naman ng intelligence fund, shopping tayo. Basta kwarta na mga kaibigan, daming palusot. Basta kwarta na. Kaya itong kwarta, masama talaga yung kwartang yan. Mabuti kami, pulubi, mahirap lamang kami. Kaya hindi namin pinapangarap ang magkaroon ng malaking halagang salapi. Sa trabaho namin dito mga kaibigan, sapat na sa amin yung makakain kami ng 3 beses isang araw. At pag-aral namin ng aming mga anak. Ganun lang kasimple. Kami nga dito, umaga, breakfast, noodles. Tanghali, Maggi pa rin. Gabi, Maggi pa rin. Merienda, Lucky Me. Ganun, noodles pa rin. Pero next month, bago na kami. Kakalimutan na namin yung Maggi tsaka si Lucky Me. Dahil we're not lucky after all. Next month, miswa naman kami. Miswa. Miswa na merong Vinta sardines, yung extreme. Yung napaka-anghang na. Basta Vinta mga kaibigan, basta sardines, Vinta, huwag niyo kalimutan na gawa ng Virginia Foods yan sa Cebu. Yan ang pinakamasarap ngayon sa buong Pilipinas. Walang panama yung mga ibang sardinas dyan. Itong Vinta, yung kanilang extreme, kung mahilig kayo sa manghang, nako. 13.25 lamang yan sa inyong mga paboritong supermarket. Tandaan niyo pangalan mga kaibigan, Vinta. At kung ayaw niyo naman may maanghang, meron silang mild. At kung ayaw niyo ng mild, meron silang regular in tomato sauce. Ayan ni-endorse namin yan, Vinta from Virginia Food. At kung mahilig naman kayo sa mga Spanish sardines, meron mga Spanish sardines, local ang gawa, saksakan naman ng mahal. 120, 130, tapos hindi naman masarap. Para sa akin, ang pinakamasarap, yung gawa sa Portugal. Yung lata niya, lapad na oval, ako, sarap niyan. Tapos in olive oil, wow! Sarap yan sa steamed rice. Pero kung gusto nyo ng mura-mura, meron ako i-recommenda. Yung bottled Spanish sardines ng San Marino. Pakasarap. Meron silang in olive oil at saka in corn oil. Masarap yan in olive oil mga kaibigan dahil healthy yan Olive. Napakasarap.
Pero kumakain kami niyan, siguro mga twice a year lang. Kasi yung isang San Marino, isang bote niya, nasa mga 90 yata, 90 pesos o 95. Kaya starting next month, miswa na kami. Miswa sa breakfast, miswa sa tanghalian, miswa pa rin sa hapunan. Sarap niyan. Alam niyo, miswa mga kaibigan, lagyan niyo lang ng isang itlog yan. Solve na. Tapos konting magic magic sarap. Bitchin, ako. Tapos pigaan nyo ng isang siling labuyo, 2. Ay, sarap. Papawisan kayo niyan, lalo na kung malamig ang panahon. Di ba mga kaibigan? Ganyan lang yan. Simpleng pamumuhay. Malaki ang aming pangarap, pero ang aming pamumuhay ay napakasimple lamang. Mahirap yung maging yung masyadong mataas ang pangarap. Kasi pag hindi mo nakuha yan, masama ang loob mo. Lalo na kung nakikita mo yung mga ibang tao na meron sila tapos ikaw wala. Mahirap yung inggit mga kaibigan. Ako, yan ang number 1 sa lahat, inggit. Pag nainggit ka talaga sa kapwa mo, wala na. Masama na tingin mo sa kanya, galit ka na. Diba? Kasi naiinggit ka, hindi mo nakukuha yung meron siya, wala ka. Ngayon, gusto mo magkaroon ka, kung anong meron siya, hirap na hirap ka naman. Kaya makontento tayo mga kaibigan, kung anong meron. At kung gusto nating magkaroon, kailangan pagsikapan natin yan. Sabi nga ng tatay ko noon, anak, kung gusto mong kumain ng masarap, dapat pag-ipunan mo. Kung gusto mong kumain ng masarap, lahat ng gusto mo makukuha mo. Basta magsipag at maging magtiyaga ka lamang. Magtrabaho. Puro trabaho. Airpods ko namatay, nagtatrabaho pa rin ako. Napakahirap mga kaibigan pag ikaw ay ipinanganak na isang dukha. Talaga napakahirap. Bitaw, no? Tinuba ng mga kaigsunan. Pero kung saan man kay panganak mantag pobre, so pobre lang gihapon ta. Ayaw sila nga, ayaw lang pag-ingit sa uban. Kay lagi, pananglit, nanagay salakyan, nanagay motor. O ni makita ito ni mong uban itong na ay Pajero, na ay mga sakyanan nga maayo, muwi mong pagkag. Palit ko ana. Kung saan man palit mo kay maumaura mo na ang imong kining income nimo gamay ra kayo pang motor lang tanaw ra gud nang sa imong likod. Before nga mainggit ka diha sa imong bisinos, sa imong mga kaparintihan diha o sa imong mga mga neighbor nimo diha. Ay tanaw sa nang likod nimo, gamotor ka, tanaw nang likod nimo. Uy, naay galakaw, di ba? Mas may gani nga ikaw gamotor, ang ubang gani galakaw, di ba? So mas may na, di ba? Yun na. Yan. Ang buhay ko'y walang sigla. Kaya mga magulang, kailangan magsikap tayo upang mabuhay natin ang ating pamilya, mapag-aral ang ating mga anak. Ang pagsisikap ay hindi manggagaling sa Diyos o kung ano man ang iyong pinaniniwalaan. Walang tutulong sa atin kundi ang ating sarili. Tandaan niya mga kaibigan, walang ibang tutulong sa atin kundi ang ating sarili. Ganyan kaming mga dukha. Kaya dapat magsikap, Isang kahit, isang dukha. magtrabaho. Ganyan kaming mga dukha. Upang makuha natin ang ating minimithi sa buhay. Akin ay walang tumatanda. Mababarang ang aking pinag-aralan.
Totoo yan mga kaibigan, ha? Pag wala tayong natapos na kurso, Walang mahirap maghanap ng trabaho. norit, noray pa Ha? paano At kalimitan ay pinagsasamantalahan pa ng mga kapitalista. kahit isang tuka. Kaya tandaan natin, Ganyan kami. walang tutulong sa atin, kundi sarili natin. Isang tuka. Magsikap, magtrabaho, mag-ipon. Makontento tayo kung anong meron tayo. Pabayaan natin yung ating kapitbahay. Pabayaan natin yung mga artista. Isang Yung mga politiko at mayayaman. At tayo'y nabubuhay sa sarili nating mundo. kaming mga duka. Ang mahalaga, Isang kahit meron tayong pagmamahal sa ating sarili at respeto. ganyan kaming mga duka. Kung wala tayo niyan, ano pa ang matitira sa atin? Dukha mga kaibigan, mula kay Freddie Aguilar. Di ba brother? Dapat magsikap. Iyon na mga kaigsunan, kinahanglan gid nga magsikap gid kay lagi mayon sila nasa Dios ang awa pero kita magsumikap da kay alangan naman nga kining naay bayabas dia di mo na sungkiton maghulat lang kada sa ubos nga mahulog ng bayabas. Di mo na sila pwede mga kaigsunan, di ba? So kinahanglan nga ato din ng sungkiton, ato din ng kuhaon aron mahulog ng bayabas, aron magkakaunta. But na ako pasabot mga kaigsunan ba, kinahanglan nga magsikap ta. Una kanang atong mga anak kita wa ta maka-eskwela mayo kay unsaon man didto man ka sa bayabasan, sige panungkit bayaman didto. O na, di mo atong eskwela, pa eskwelahon sa mga ginikanan, di mo eskwela. So, mao na atong tagamtaman karon kabusta, na tay mga anak, bila kabog mga anak, ay wala may kining leisure time sa una, di ba? Ang atong kining leisure time na to, kanaraman atong asawa, kay lagi, wa may kwarta, asawa pa imuslan, pagkahuman, mao na, alas 6 pa lang, alas 7 pa lang, nagdulom. Inigdulom, manarayag pirta, manarag bintana, maghimo dag tao. Kaya mao naman na ang iyang kwan, so ang iyang kining kalipay, so ang resulta na daghan kaayog mga anak mga 8 kabuok, 10 kabuok, di ba? So murag galisod tatay na si nanay. Naunsa man so pananglit nga naay nang nahitabo sa inyo ato, ayaw na ito paggamtamo ng atong mga anak. Eskwela na ito lang sila maayo. Paeskwelahan natin sila maayo, aron pod nga sila dili mamahimo murag sa tuwa pod, di ba? Tanaw na ko ng mga uban diha o. Ilang gipaeskwela ang ilang mga anak, o nya garon di hayahay sila. Ang uban mingon nga ay na lang mig tabangi dong kay hayahay naman may naa naman may balay. Kamo na goy bahala kay tahuman na mo mag-eskwela. So kamo na po'y bahala mangitag inyo ha. So ubang mga anak pod nga maayo ilang po ng tabangan ang ilang mga ginikanan kay lagi murag ka ng anak sa maayong tao so mutabang po na silang ginikanan so mao na mga kaigsunan sa panahon karon kinahanglan nga mulihok po ta unya kay ug dili pud ta mulihok so watay matagamtaman mao nang ingon sila nga sige tag yaw-yaw sige tag istorya hanto ang istorya nga mahimo mag chismis mahimog mga unsa-unsa dia kay wala may maayong panghuna-una wala maayong kining unsa ni wala maayong paglantaw para sa kaugmaon sa iyang kaugalingon ug sa iyang pamilya. Karang mga silingan nato ba? Silang nene, silang inday diha, kita mo, o silang dudong diha. Tanawa rin yan yung mga silingan. Diba? Eskwela na sila. Pagkahuman, high school pa lang, kining, first year high school pa lang, tuwa na. Nagnubyo-nubyo na, nagnubya-nubya na. Diba? Mo graduate yung taon silang lampin. Tanawa, unsay ilang panginabuhi ron. Wala, diba?
kapoy kayo niya. Sige away kay walay pamalit og bugas, walay pamalit og unsa-unsa. Anton magbulag nila sa kaluoy lang taon. Nabaw na tanawa ang atong mga silingan. Tanawa po natong mga silingan nga asensado kayo. Diba? So, suhiron po nato ang ilang style. Ang style nga pinamaagi sa maayo ba? Dili kay style nga nagdaot, naging muna silang daotan diya, naging muna silang mga unsa-unsa diya, di ba? Nagbaligyag shabu or nag-illegal nilang aron makakwarta sila. Di po na maayo. Ang atong lantahon diya, kanang mga maayong panghimo, maayong ilang ginabuhat, aron nga suhiron po nato, aron nga kita mamaayong tao ba? Di ba? Now, kanang mga uban diha, sige sila giingon ngayon ana siguro natin na ayaw yung taon kay dili na maayo kanang mga hunahunang daudan mao nang ingon silang kanos banato matagamtaman ang ingon sila nga kapayapaan, di ba? Kay metod sila nya lang disigutan na ng kapayapaan mga kaigsunan kini magpaila-ila sa ta. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda Triple X Zamboanga. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay, daghang salamat sa imo, Raymond. Ang takna na ito, alas 2:30 na mga kaigsunan. Kamulang gihapon naminaw sa atong tulumanon. Kinilang gihapon si Abdel Disa o nga atong paboritong angkor man si Al Cinto. Hando nga alas 3 na mga kaigsunan. O padayon to sa atong hisgot-hisgot, sa atong istorya-istorya, bahin ni ining mga panghitabo sa tuwa karon mga kaigsunan. Kay lagi maingon sang ug wala gani gira ug walay pusir walay mong buto makaingon dag kining mapayapa na ta, di ba? Kumana ita alas 2:30 na, di ba? Makaingon dag mapayapa basta naapay korupsyon, naay mga panlimbong, naay mga kwan, wala lang gihapon tay kapayapaan matud pa nila sa mga expert kinahanglan nga mawala na matud ba sa English in the absence of gun. O Wow. napay corruption pero nalang English. yapon ang ay kabaloy kabalo mo English Oh, of Napay course. gamay nga in English na Ito atong si kauban, Abdel ha? Disa galing to sa sa Germany. Ha? Kaya makita nito parang German to. Ay PA, meron ba tayong ano diyan? Telepono ni Kapitan sa Zone 4. Sino bang barangay kapitan diyan? Alam niyo mga kaibigan, itong barangay hall dyan sa Zone 4, ito yung sa may Santa Barbara, yung malapit sa LTO. Aba, every weekends mga kaibigan, ang daming sinampay na mga damit. Damit, kumot. Zone 3 lang? Di ba Zone 4 yan dyan? Para Oo, di ba? May Zone 4 ba yan? Alam niyo mga kaibigan, marami tayong napupunod dyan. Every weekend, nagkalat yung mga sinampay na mga damit, kumot, pantalon, t-shirt. Mga iba, tinakpan pa ng tarpaulin yung bakuran para hindi makita yung mga sinampay na mga damit. Nais nating itanong kay Kapitan. Kung yan bang paglalabada dyan, sanction ba to ng barangay hall? Alam ba to ni Kapitan? Alam niyo mga kaibigan, pangit tignan sa isang barangay hall pagdating ng mga Sabado, Linggo. Ang dami mga sinampay na mga damit. Nadadaanan. Meron pa silang nilagay ng mga tarpaulin dyan na kung ano-anong mga nakasulat. Para siguro takpan lamang yung loob ng barangay hall. Meron pa yata akong nakitang washing machine doon. Unang-una, dapat nating malaman, alam ba to ni Kapitan?
na may labada dyan sa barangay hall. Pangalawa, ang tanong dito, yung kuryente ba, kung meron silang washing machine, sino nagbabayad niyan? Barangay ba? Yung tubig na ginagamit dyan, sino nagbabayad dyan? Ang barangay ba? Ito bang mga damit, bakit may mga napakadaming labada dyan? Di ba? Yan ang nais nating malaman. Kung may nakikinig sa atin ngayon dyan sa Zone 4, sa may LTO, upang malaman natin kung bakit na maraming mga sinampay dyan every weekend. Sa Zone 4 yan, pare ko. Pa-check natin mga kaibigan sa ating production assistant upang malaman natin kung sino. Itong Zone 4, ang sakop niyan, karamihan mga sa downtown area. Yung Zone 4 na yan, na malapit yan, border nito. Ito yung border ng Zone 3 dyan sa Governor Lim Avenue sa East. Santa Catalina, Santa Barbara, Rio Hondo naman sa Zone 1, di ba? Kaya nais nating malaman kung sino ang kapitan at niyang Zone 4. Dito sa nakikita natin dito sa website ng Zamboanga.com, ang kapitan ito si Kaizar Sakandal. Ito pa ba kapitan? Si Barangay Chairman Kaizar Jalali Sakandal. Ayos nating malaman kung alam ba ni kapitan itong mga labada dyan. At bakit may naglalaba dyan every weekend, kapitan? Wala tayong makitang numero dito sa website, sa internet. Ulat. Atong siyempre ang mugas. Anong number ba rito? Itong 1 or 2? Alright. Tignan natin. Kung i-on ba to? PA? Tignan natin mga kaibigan kung si Barangay Chairman Kaizar Sakandal pa rin. At kung meron ba silang telepono. Kasi hindi maganda. Nakikita ng mga tao, may naglalaba dyan. Daming sinampay sa harapan. Kung ordinaryong working days naman mga kaibigan, ang dami namang mesa. Marami namang mesa dyan sa labas ng barangay hall. Hello? Hello? Good afternoon. Hello? 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 Ay, good afternoon. Ay, good afternoon, sir. Good afternoon, sir. This is Alacinto from Radyo Mindanao. Pwede kami mangkwento kung Barangay Chairman Kaizar? Si sir, US Tiara, sir. Ay, Barangay, buenas. Buenas, sir. Good afternoon. ¿Qué tal? Good. Kaya lang kami pregunta, Chairman, kay, tanota kami, channel yung mga every weekend, channel mga mucho ropa. Alin na sablayan. Channel manta, channel pantalon, channel short pants, channel t-shirt. Saturday, Sunday. Akabar, kosa ba sabi ba usted kosa tapasali na barangay hall? Akal sir, akal tablat to, akal mga Saturday, Sunday, chine mga ropa. Si, saan niya kita sablayan? Klaro gat biral, mga hente, ta mirali, ta pasali, ta biral di lakara. Kosa porque mucho mga ropa li. Akabar, ya andayo, ya mira kami. Dolce na washing machine ali. Di kin ba mga ropa li? Sanction ba dala barangay, kapitan? Hindi sir, akal mga ropa sir, akal mga antes, akal mga tapi di permiso na akal na ipa mga kasa na party akin na mga
Reondo, Mariki, Mhm. oo, na tiyan mga konose, kita pwede lang sila para kambya sila dila ropa. So ali sila talaba. Pero, ara sir, yaman dayo kanila yabla, no ipatula ma, Oh. dia pa lang, uno-uno yabla yung kanila na, Aha. sinsya ustedes, kay na, tamirayo, kay akal tabla tumut siya mga ropa. Oo, mucho gayot. Kaya del Sabado Domingo, ya pasaya. Ayan dayo likon Monsi, nalataka. Ablayo. Dol, tiyan naman ukay-ukay aki. Nara sir, yabla yung, este primero Saturday, Sunday, yabla Oh. yung, hindi ayo manda po ni mga ropa. Si. Oo. Habla numaya ustedes, muskaya lugar, Si. onde kay na, kay malin niya ba ta pwede mira kita Ay, si Ben umaling. Kay primero, Oo. el dinero tagas na kitali, el agua kita tapaga. Si, El sir, kuryente, di ba? Pati umaling kat mira na na barangay hall, siya na yung mga ropa sa blayan, adelante, na side, adetras, di ba? No, si sir. Ano ay sir, ara Sabado sa Oo. Saturday, Sunday, sir, no ay maya, no Ay, matayo pa kanila. so pasahili na Sabado, check kayo si Chene pa. Ano ay? Oh, si sir, pwede to pa sa Sabado. Oh, kay si Chene pa na. Tinebes ara Sabado. Oh. Tanda yayo aki barangay, ta check kayo el mga Sino ba? Oh, sige. pa baropa o Bueno. Nuway, Sunday, and Sina. Si kay si Chene pa ya, di ba? Di ba yung mga ropa mandela bali? Si sir, di ko pa ni sure pa. Tamanda umalin niya mira sir kay. Oo. Tamanda yung bisya tamen di mo mga hente aki sir. Ah, may sino maya- ba? Oo. Hindi pwede labaki. Bueno, ya pwede tunuta kay tardeya tamen si practice ang sina, di ba? That's not it's not a good practice kay siyempre public kita, public Si, office sir, eh. Gracias, And then mga hente talabali, no sabi kita, si Ken pata labali, al agua, al kuryente. Akabar si ordinary days tamen, kapitan, mucho tamen mga mesa del mga insurance. Ese tapagabaka naton. Tapide ba kita sa revenue from there? Sir, mga insurance, sir. Mhm. Aquel antes pa, aquel Oh. nuay pa el barangay hall aki. Si. Siniman aki bakante. Oo. Tangkuan sila an sina. So tarkila sila al pwesto. Ara, sir, hindi sila tan alkilara, sir. Kay, pwede, hindi, sir. Tangkuan lang sila. Pakilayas eh. Pwede, sa uwi o kay, akal, yambistiga yo aki, sir. Oh. Tine aki mga utility an sina de amigo dila. Mhm. Limpia kanila, tayo dan sila limpia. Takita el mga kuan na por eso akal dia. Yable tine schedule hindi anayo pwede mandakuan. Si, mucho gayot. Kaya muri akal sir, akal antes, Oh. akal utility. Pero primero si Kapitan, afuera del barangay hall. Pero ahora, talya man sila todo adentro. Si talya man sila todo adentro, tamandama, at permite man kita kanila, okupa allí, siguro el consejo allí, pasa resolution para pwede kita sa kadinero, sa ka-revenue, kung esos mga gente, kaya siyempre business insurance del mga bihikulo, allí kanila, grande sila sa Tagana. Diba? At least, takusa sila di ato ng espasyo, in return, pwede kita saka a little something from these people, di ba? Kay, enterprise Amoy akal sir, yung kuan nyo kanila, Mhm. na ara abla yung kwento yo, si Ansina gali, kwanto usted Ansina tangkuan, si pwede yung pasal resolution, abla yung kanila, Mhm. iyo hindi man yung mangkuan sir, na tapi di sila abla yung nakamuase, Oo. si kere ustedes, na Mhm. abla sila asi anay sila kuan organization Ansina, na abla yung Si. maski na si ustedes organization, hindi pa yung pwede sigura, Mhm. ustedes po niyo aki. O siyempre, kay mucho kita kagawad ali, mga kagawad, debe, decide, kosa sila, di ba? Yes, sir, meeting anay kami Si. Kay tausa man sila di atong lugar. Alangan naman, di ba? Komportable sila, hindi sila tapaga-renta na ando sila na otro espasyo, kobra kanila, amante siguro, baho yan mga 5,000. Na si ginda si dinero na barangay na mas grande ayuda kung naldi aton mga proyekto li na barangay, zone 4. Kaya pregunta yung Ansina, sir, abla yo, ¿cuánto ba ustedes ta ganansya? Na tabla sila sir, uno mesa sila. Oh. Dahil lang sila 1 week, 20 daw. Akal talimpya. Nataliga daw mga, siguro, every month, mga 1,000. Ansina, mga 1,500. Ay, lugi siguro, kita. 2,000. Nablayo ni, ablayo, Oo. dali man Ansina permiso, el de aton Si. konseho, o dali el city Ansina, Siguro al barangay barangay council ali kapitan, no? Asi Ansina kaba Oo. asi resibo. Kay ese kapitan, ese mga insurance company, mga grande-grandes
Mga konoso yung mga kumpanya de insurance, baka eses todo, di ba? Pregunte ko kanila, sir, sila down sina. Amo yagal sir, keryo mangkwento kanila tamin afuera, kay mga insurance, Oo. na si Kosaman, na hindi kumigo anay, man organize pa kimo wakil di inyo ang sina, man apply ustedes pwede ba ang sina? Siguro, baho yakel, si pwede kita kobra niya, mga 3,500 basta 5,000, di ba? Grande ayuda sina di aton zone for mga proyekto niya. Pwede pa kita, Bishop Benamente, di aton mga proyekto, kaya niya kita pondo. Si sir. Di ba? Si Manada siguro silang sina, pero ableo si pone ba aki Manada ang sina, igual hindi akil pwede aki na barangay, kaya hindi correct. niya tamira. Kay private enterprise ese. Si sir. Pero antes sa puwera siya, di ba? Antes sa puwera. Na pero si permite el barangay council akabar naman se problema na city ordinance o na konseho si puni kita di aton mga lamesa li para man-generate revenue. Ati bueno siya. Di ba? Si sir. Por eso aquel ara ablayo tapon yung papeles na sila mandayo sale. Si. Kaya importante, el di aton zone 4, talye siya na downtown na el cover de Bosotos, mga historical places pa. Bueno, Kapitan, tiyan pa ba ito mensahe? At kung sa ba di ato mga latest update talye, si kayo ito si Pasana para di ato mga constituente? Sir, buenas tardes. Gracias también, sir, na salamato conmigo, grande conmigo, gayot, aquel ayuda. Na el aki diaton son por ara todo también di mi mga tano da kita bisya todo noche todo dia aki tapas siya tamin yung tanrubing yung sir okay man tamin aki na siyudad diaton Zamboanga aki na city diaton pati gracias con ustedes todo grande ayuda na diaton nakil mga gente aki na Zamboanga manayudahan kita. Alright. Okay. Chairman, muchas gracias contigo. Kay Sabado, pasaeli. Si sir. Okay, Sabado, pasato sir. Okay, gracias, sir. Gracias ka muchos, Chairman Sakandal. Gracias. Muchas gracias. Sukran, magsukol, ha? Magsukol, sir. Thank you kayo. Alright. Okay, mga kaibigan, kita niyo naman, mabilis ang reaksyon ng ating butihing kapitan, si Barangay Chairman Sakandal, si Kaizar Jalali Sakandal. Actually, naglabas tayo ng mga litrato noon niya. Dyan sa Zone 4 at maraming naliwanagan, kasi pangit tignan mga kaibigan, pasensya na at kailangan natin mag-tsabakano para maintindihan ni Chairman Kaizar Sakandal yung ating katanungan. Pinaliwanag niya mga kaibigan na pinagbawalan niya na itong mga naglalabada dyan. Laundry service for free. Wow! Dyan, siyempre, gamit yan ng kuryente. May washing machine gamit yan ng tubig. Sinong nagbabayad yan, di ba? Barangay. So, pinangako naman ni Chairman Kaizar Sakandal na effective. Next Saturday, wala na tayong makikita dyan. Pangit ka naman niya, imagine, ang ganda-ganda ng barangay hall mo, tapos ang daming mga sinampay sa harapan. Ako, kumot, pantalon, tibak, bra, short pants, ang dami. Parang may ukay-ukay na binibenta dyan. Tapos, niraise natin mga kaibigan yung issue nitong mga insurance company na nag-o-occupy sa compound itong Barangay Hall Zone 4. May mga wala palang binabayaran itong mga to. Nako. Alam nyo, matagal na yan. Nasa labas ng mga LTO yan, LTO office. Nasa labas ng Barangay Hall. Ngayon, nasa loob na. Tapos walang kinikita yung barangay hall natin. Diba? Siguro kung wala naman konflikto, mga kaibigan, kung hindi pinagbabawal, maaaring maningil ang barangay dyan sa mga nag-o-occupy ng mga lamesa. At kahit mga 3,500 o 5,000 isang buwan ba?
Ang laki-laki kaya ng kinikita nito mga insurance company. Araw-araw ang dami nagpaparehistro. So, ang requirements yan, mga kaibigan, insurance company. Kailangan may insurance yung sasakyan mo, whether motorsiklo, truck, jeep, o whatever. Diba? Malaki kinikita niyan. Ngayon, kung tatanungin mo yung mga nasa insurance company, syempre sabihin lang, maliit lang. Malaki kaya yan. Motorsiklo lang, magkano insurance niyan? Tapos ang commission dyan, kung ahente ka ng insurance, pinakamababang commission dyan, 15%. Kung hindi yung insurance company o manager mo, 15% ang makukuha mo. Ngayon, sa mga iba dyan, kung mga fire insurance yan or whatever, mga 27% pa yan. Diba? Alam natin yan kasi nagbebenta tayo ng insurance doon. Marami tayong binibenta mula daing hanggang insurance. Kaya naliwanagan na maaaring pagbawal na ni Chairman Kaysar Jalali Sakandal. Dami kasi magulo. Magulo yung barangay hall. Pagpasok mo sa compound, kita mo, ang daming mga mesa doon. Akala mo, mayroong beto-beto. Alam nyo, beto-beto mga kaibigan, yung may dice mga peryahan, inaalog yung dice, nakatakip. Tapos pagbukas ng takip, kung anong numero, yun ang panalo. At kung sakaling aprubahan ng barangay council, yung pagpaparenta ng espasyo dyan, siguro pwede nang ayusin yung mga paglalagay ng mga mesa dyan. Nakahilera dapat yan. At may mga malaking pangalan ng mga insurance firm. Ngayon, hindi. Kanya-kanyang lagay, kanya-kanyang bitbit ng mesa. Ang pangit. Pero naging mabilis naman ang tugon nitong si Barangay Chairman Kaysar Jalali Sakandal ng Zone 4, mga kaibigan, sa Zamboanga City yan. At yung kabilang dito sa mga kagawad ni Chairman Kaysar Sakandal, etong si Merlinda Jalali Sakandal, Abdel Sahiran Andas, Elizabeth Eugenio Tamudmud, Merlin Tan Araw, Kimtong Sariol Tan, Jul Asbi Pungutan Aripin, Mahamud Jr. Tan Jr. Araw. Ayan ang mga kagawad. Karamihan yan ay mga mga dating kagawad din. Mula pa nung kung hindi tayo nagkakamali, karamihan sa kanila mula pa nung 2007. Si Chairman medyo matagal-tagal na rin from 2010 pa siya naninilbihan. Dating kagawad tong si Chairman Kaysar Sakandal, number 1 kagawad. After nung termino nitong si Abraham Sakandal, ay eto nanalo na si Chairman Kaysar Sakandal. Muchas gracias contigo, Chairman Magsukul, na liwanagan ang ating publiko kaugnay dyan sa labada. Labada, ang daming labada dyan, Sabado-Linggo. Ang daming labada. Oo, murag ka ng dugay na day na sila. Matagal na pala yung dugay na day ng mga insurance diha nga nag-okupar mesa-mesa diha sa barangay hall niya ng Zone 4, no? Og dako po day ng ilang income. Kunya, murag matod pa sa chairman diha nga murag libre lang to sila, no? Pero maganda yung maganda yung sinabi ni chairman na etong mga naglalaba dito, ito yung mga biktima ng MNLF SIDS in 2013. Wala silang tubig, mga iba dyan. Pero hindi naman pwedeng puro awa. Kasi siyempre, ang gumagastos ng tubig, kuryente, barangay. So, kailangan matigil to. Di ba? Unless, nasabihin ng barangay, okay, binibigyan namin kayo ng libre tubig, pwede kayo maglaba, pero doon kayo magsampay sa likuran. Di ba? Pero maganda yung tsabagano mo Talagang okay yung tsabagano Ganun na ako narinig yung tsabagano si Sir Al, no? Parang mga maganda pakinggan Oo, At parang yung original na tsabagano Oo, syempre. Kasi yung narinig ko ibang tsabagano na sa yung ibang lolo radyo. Yung lolo ko, pinakauna rito sa Zamboanga. Ang aking lolo ay The Great Fakir. Kasi nasa circus. Yung nanay ko nasa traveling circus noon. So
Ang aking lolo ay si Don Feliciano Fernandez. Dyan sa Alfaro. Yung Bisaya dyan, lupa rin namin yan, binigay namin sa gobyerno. Ang kasabayan namin dyan, itong sila Tito Alfaro. Yan ang kasabayan namin dati, puro talahib yung lugar na. So yung aking lolo ay si Don Feliciano Fernandez. Ano yan, talagang The Great Fakir ang tawag sa kanya. At saka parang Magician. Yung tatay mo siguro, lolo mo nun, tisoy din, ano? Iraqi. Iraqi. Iraq. Galing sa Iraq. Tatay ko, Iraqi. I see. Kaya pala, mana-mana lang, no? Galing nila mag-Chabacano. At galing din siguro ng lolo nila noon na Chabacano. Arabo eh. Chabacano. Alright. Nakikita mo sa mga tisoy sila. Wala na tayong oras, pare ko. Paalam mo na. Wala ka bang babatiin? Batiin mo na kung itong gusto mong batiin. Wala mang kuy antong batiyo niya sa antong pero naminaw lang gyapon na sila karong adlaw. Og siyempre ang atong mga yung Mindanao Examiner, yung ating mga sponsors, banggitin mo na. ang atong Mindanao Examiner, the regional newspaper, unya ang atong pamalit mo mga kaigsunan kay daghan kay mga balita dinhi sa Mindanao Examiner. Og barato lang kay no, just based on na siya. Og circulated na sa tibuok Pilipinas. Og ang atong diya sa atong buting governor si Governor Toto Tan, salam daw aron kay mo go biba na si mga inirayat na turay doon hayan. Kinilang gihapon si Abdel D sa manamilid na og mayong hapon kaninyong tanan. Alright, dagan salamat sa imo bye. Ano mga kaibigan, isang oras na naman yung lumipas. Basta daldalan talaga dito sa programa ito. Pakabilis ng oras. Pero nais tayo magpasalamat. Unang-una kay Barangay Chairman Zone 4, Barangay Chairman Kaizar sa Kandal. At mabilis ang kanyang pagtugon sa ating tawag. At siyempre sa aming mga media partners, ang Mindanao Examiner Regional Newspaper. Sa ating sponsor, si Sulu Governor Toto Tan. At sa lahat ng mga naminaw sa ato ang programa, daghang salamat. Hanggang sa susunod na bukas, sa Panyang Balingkod, Alzinto, nagsasabing I love you. Chup chup.